Bakit nga ba hanggang ngayon ay wala pa ring ETF si Shiba Inu kahit isa ito sa pinaka malalaking meme coins sa buong mundo? Isang coin na may mahigit $9 billion na market cap pero tila ba hindi pinapansin ng mga malalaking asset managers? Bakit kaya? At ano ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts? Kaya yan lamang po ang ilan sa mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung bakit importante ang pagkakaroon ng ETF sa isang crypto gaya ni Shiba Inu. Unang-una, linawin muna natin. Ang ETF or Exchange Traded Fund ay isang financial product na nagbibigay daan para makabili ng crypto tulad po ng Shiba Inu gamit ang traditional stock market platforms. Ibig sabihin, pwede po itong bilhin ng mga institutional investors o kahit ng mga regular na investors na ayaw gumamit ng crypto exchanges. Kapag may ETF ang isang coin, ibig sabihin nito ay may mas mataas na level ng legitimacy at tiwala mula sa mga malalaking kumpanya at gobyerno. Kaya hindi nakapagtataka na si Dogecoin ay nagkaroon na ng maraming ETF applications mula sa iba't ibang asset managers. Pero si Shiba Inu ay wala pa rin. Ngayon ay bakit nauuna si Dogecoin sa ETF application? Simula pa noong January 2025, maraming kumpanya tulad po ng Rex Shares, Osprey Funds, Grayscale at Bitwise ang naghain ng kanilang Dogecoin ETF filings. May filing din ang 21 shares nitong April. Pero kahit mas mataas pa ang market cap ni Shiba Inu, bakit siya naiiwan? Simple lamang po ang sagot. Mas kilala at mas may public presence si Dogecoin. May endorsement po siya mula kay Ginoong Elon Musk at saka Ginoong Mark Cuban. Ibig sabihin ay may malalaking pangalan na nagpapalakas ng kumpiyansa ng mga investors. Ngayon ay ano po ang epekto ng anonymity ng Shiba Inu team? Ayan, Shiba Inu Ecosystem Team's anonymity. Isa sa pinaka-importanting dahilan kung bakit hirap si Shiba Inu sa ETF ay ang anonymity ng kanyang development team. Ang lead nila na si Ginoong Satoshi Kusama ay kilala pero hindi po siya nagpapakita ng kanyang mukha. Kahit may mga public post po siya, hindi po siya lumalantad. Yan, lagi po siyang nakasuot ng maskara. Para po sa mga asset managers na naghahanap ng transparency at accountability, malaking red flag po ito. Ayaw nilang suportahan ang project na hindi nila kilala kung sino ang nagpapatakbo. Gusto nila ay open, klaro at may taong mananagot kung sakaling may mangyaring hindi po maganda. Ngayon ay may celebrity ba na sumusuporta kay SHIB? Isa pa sa malaking kakulangan ni Shiba Inu ay ang kawalan ng celebrity endorsement. Si Dogecoin ay may Elon Musk. Si Trump Coin ay obvious na konektado kay Pangulong Donald Trump. Pero si SHIB ay wala. Ang ganitong mga personalidad ay malaki ang naitutulong sa pagpapakilala ng coin sa mainstream media. Sila ang nagdadala ng hype at social buzz. Dahil wala si SHIB nito, mas mahirap para sa mga ETF issuers na makakita ng market momentum. Ngayon ay mas komplikado ba ang ecosystem ni Shiba Inu? Oo, totoo. Mas complex po talaga ang ecosystem ni SHIB kumpara kay Dogecoin. May sarili po siyang decentralized exchange na tinatawag na Shiba Swap. May layer 2 solution siya na tinatawag na Shibarium at may NFT projects at kahit upcoming metaverse pa. Maganda ito kung titignan po sa perspective ng innovation. Pero
Para po sa mga traditional asset managers, ito ay komplikado. Mas gusto nila ang simple at madaling i-package bilang financial product. Kaya't si Dogecoin na simple lang ang use case ay mas nauuna. Ngayon ay developing pa ba si SHIB? Developing pa ba ang ecosystem ni SHIB kaya walang ETF? Ayan. Isa rin itong consideration. Marami pa sa mga project ni SHIB ay nasa development stage. Tulad ng kanilang burn mechanism, full-scale adoption ng Shibarium, at iba bang tools sa kanilang ecosystem. Hindi pa siya fully mature. Sa mga mata ng mga asset managers, parang hindi pa ito ready o kulang pa sa stability. Gusto kasi nila ng isang coin ay nasa stable na kalagayan na bago po nila ito gawing ETF. Ngayon ay sapat ba ang grassroots support para sa isang ETF? Alam nating lahat na solid po ang SHIB Army. Isa ito sa mga pinaka-aktibo at passionate na communities dito sa mundo ng crypto. Pero sa usaping ETF, hindi po sapat ang community lamang. Kailangan may personalidad o figurehead na pwedeng dalhin ang coin sa spotlight. Kailangan may media exposure. Si SHIB kasi ay umaasa lang sa mga fans at kahit malalim ang suporta, hindi ito sapat kung hindi napapansin ng mainstream media. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ibig sabihin nito ay kailangang mas maingat tayo kung parte ng portfolio natin itong si SHIB. Kahit malaki po ang community at may potensyal, ang kawalan po ng ETF ay nangangahulugan ng mas kaunting institutional support. Hindi rin ito agad-agad na magkakaroon ng mass adoption sa traditional finance world. Kaya kung balak mong mag-hold ng SHIB for long term, isipin mong mabuti kung kaya mong hintayin ang pagdating ng panahon na magkakaroon ito ng ETF. Kung darating man yan. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay hindi po patas ang laro dito sa mundo ng crypto. Hindi porket may advance ang tech o mas malaki ang market cap ay siguradong mapapansin ng mga institution. Minsan, mas nakikita nila ang simplicity, media visibility at regulatory compliance bilang mas importanteng factors. Pero kung titignan natin sa long term, baka ito rin ang magbigay kay Shiba Inu ng unique advantage. Dahil grassroots ang lakas niya, posibleng kapag naging mature ang kanyang ecosystem at mas naging open si Ginoong Satoshi Kusama sa publiko, dito pa lang siya biglang sisikat sa institutional level. Kaya kung ikaw po ay naniniwala kay SHIB, mainam na mag-aral pa at bantayan ang mga development nito. Hindi dahil wala pa siyang ETF ay wala na po siyang pag-asa. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.